Praise God! Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po natin kunin at buksan ang ating mga Biblia sa Gawa, chapter 1, verses 5 to 8. Uulitin ko po. Sa Gawa, chapter 1, verses 5 to 8. Kung nakita na po natin ito, ay sabay-sabay po natin itong basahin at pakinggan. Si Juan ay nagbautismo sa tubig. Ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. At pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mabuting salita. Praise the Lord. Amen. Good morning sa ating lahat. Ngayon po ay unang linggo ng buwan. Tayo po ay magkakaroon ng pagdiriwang ng banal na hapag. Amen. Tayo pang lahat ay tumayo at kumuha ng mga sangkap na atin pong gagamitin sa atin pong pakikibahagi. Tayo po tayo at habang meron po tayong soft music ay maaari na po tayong dumako sa likod upang tayo po ay paglingkuran ng mga elders natin, leaders, upang tayo dulutan ng mga sangkap, mga simbolo na gagamitin po natin. Gayun din po yung mga kapatid namin sa kanilang mga tahanan, pwede po kayong makiisa sa pakikibahagi. Kumuha po tayo ng mga simbolo. Ang simbolo ng katawan ng Panginoon at ang simbolo ng kanyang banal na dugo. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pagkakuha po, tayo po'y manatiling nakatayo at magbulay, magsiyasat sa ating sarili upang matiyak po natin ang buong kamalayan na tayo po ay karapat-dapat na makisalo sa hapag ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ating pong ipanalangin ang mga simbolo na ating tatanggapin sa hapag ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, narito po kami sama-sama na ipinagdiriwang ang hapag ng Panginoong Jesus. Na sabi niya, gawin namin ito bilang pag-alaala sa Kanya. At pagtanaw din na kami makakasalo sa hapag sa iyong kaharian. Sa aming pong pagtanggap ng mga simbolong ito, gamitin mo pong kalakasan, hindi lamang ng aming mga kaluluwa, gayon din po ng aming mga katawan, kagalingan, pagpapala at patuloy na sa amin pong pag-alala, Panginoon, ipamuhay po namin ang iyong mga salita, ang iyong banal na presensya ay lumagi sa aming lahat. Ay yung basbas ay patuloy po naming maranasan. Pagpalain mo po ang mga simbolong ito na sa aming pagtanggap at pakikibahagi ay maging pagpapala rin naman sa amin. Ito ang aral tinagap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa Ama, pinagpira-piraso ang tinapay at sabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sa tuwing kakanin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama nating tanggapin ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Kayo di ba matapos maghapunan ay humawak siya ng tasa at ang sabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama nating tanggapin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus.
Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang mabiyayang pagkakaloob, ang kanyang sarili sa ating lahat. Sa kanyang paghihirap, tayong lahat ay nakaranas ng ginhawa. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa pamamagitan ng kanyang pagtanggap ng sumpa, sa atin ibinunton yung lahat ng pagpapala. Hallelujah! Oh, hallelujah! Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ng kanyang mga sugat, tayong lahat ay nagsigaling. Hallelujah! Purihin ka aming Diyos. Salamat sa katotohanan ito at patuloy po naming dinadakila ka aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Mamuhay ka po sa buhay ng bawat isa, sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Patuloy naming ipamuhay ang kapangyarihan ng iyong pagliligtas, ng buhay na amin pong natamo mula sa iyo at patuloy na dumadaloy sa aming lahat. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagmamahal sa amin na nararapat lamang na aming ibalik, suklian ng marubdob na paglilingkod at pagmamahal din, Panginoon. Basbasan mo po kami at patuloy na sama-sama na maglilingkod habang kami ay naghihintay sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Ito po ang aming panalangin, hiling sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan mga po natin ang Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat po sa inyo sa ating pakikibahagi sa hapag ng Panginoon. Mga leaders po natin ay lalapit na lamang upang kolektahin po yung ating mga ginamit. Makakaupo na po tayo at purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ngayon po ay patuloy tayo sa ating serye. Marahil hanggang buwan ng Setyembre ay pag-uusapan po natin yung ating serye na One More Soul series. Sino po ang nakikinabang? Sino po napagpapala sa mga mensahe natin? Amen. Praise God. Pero mas makikinabang po tayo kung tayo po ay magsasabuhay. Magsasagawa. Sabi po ni Aklat ng Santiago, sabi po ni Santiago, ang pagpapalay hindi lamang sa nakikinig. At pagkatapos ay nakakalimot, para siyang sa taong humarap sa salamin at pagtalikod, nakalimutan ng kanyang sarili. Subalit ang tunay na pagpapala, ang sabi po ng Aklat ng Santiago, ay nasa pagsasagawa. And it's never too late. Amen? Hindi pa po huli. Sabi ng iba, ay, Pastor, hindi ko na po kaya yan, masyado na akong matanda. Sabi naman ng iba, hindi ko po kaya yan, masyado po akong bata. Pero hindi po iuutos sa atin ng Panginoon yung isang bagay na hindi natin kaya. At kung sakaling hindi nga natin kaya, eto po ang maganda, bibigyan tayo ng tulong. Sabi mo nga, tulong. No, sa Bisaya po, tabang. Tabangin. Tulungan niyo ako. Tabangin me, sabi sa Bisaya. Di ba? The role of the Holy Spirit. Hindi umalis si Lord nang iniwanan lang tayo na para tayong mga ulila. Alam niyo yun? Sa pag-alis ng Panginoon, pagbalik niya sa Ama, may ipinangako siya. At ang ipinangako po niya ay ang banal na Espiritu. Ang Holy Spirit. Amen? Nung matapos na ang mga alagad sa kanilang discipleship, sabi po ng Aklat ng Lucas, hindi sinabi ng Lord sa kanila, oh yan, graduate na kayo ng School of Discipleship. Kaya nyo na yan. Di ba? Humayo na kayo. Hindi ganun eh. Bago ibinigay yung utos na humayo, ang sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 24, specifically verse 47, sabi ng Panginoon, but wait. Diba? Maghintay muna kayo hanggang kayo ay mapuspos ng pangako. No? Hanggang ipagkaloob sa inyo yung pangako. Ano yun? Yung kapuspusan ng banal na Espiritu. They have known everything. They have sat under the teaching of Jesus for 3 years. But sabi ng Panginoon, you still need something. Actually, you still need someone. You still need the Holy Spirit. Amen? Sino po rito ang nangangailangan sa banal na Espiritu? Taas ang kamay. Amen. Sino rito kaya na niyang mag-isa kahit wala ang Holy Spirit? Exempted na po kayo. Pwede na kayong umuwi. But if deep inside your heart, you believe and you know that
without the Holy Spirit, wala tayo magagawa. Please do stay and listen well. And we must listen to the word today that we need the Holy Spirit. Amen. Sa katotohanan po, sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power. Tama ba? But you will receive power. Amen? But you will receive power. Amen? When the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Amen. Yun po yung ating main text ngayon. We will receive power ng kapangyarihan. Amen. Ang tunay na kapangyarihan sa soul winning ay hindi galing sa galing. No? Galing sa galing mo, kundi sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Maraming mga Kristiyano gustong mag-share ng gospel, pero natatakot, nag-aalangan, nahihiya. Ang wala lang solusyon yung tinatamad. Pero kung yung natatakot ka, nag-aalinlangan ka, kung nahihiya ka, eto po ang good news mga kapatid. Merong pinrovide ang Panginoon sa atin. Amen. Ang lagi nating tanong sa sarili natin, kaya ko ba to? Sabi mo sa katabi mo, kaya ko ba to? Di ba? Kaya ko ba to? Di ba? Ang sagot, hindi mo kayang mag-isa. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kayang mag-isa. And that's the point. Ang evangelism ay hindi solo mission. Ito ay spirit-powered mission. Amen. The work of God is to be done by the power of God working in and through us. Amen. Yun po mga kapatid ang sikreto. Baka kaya tayo nagpe-fail, baka kaya tayo natatakot, kaya tayo nahihiya, o kaya tayo ay nag-aalangan kasi pilit nating ginagawa ito sa sarili nating lakas o galing o talino, pero pwede namang hindi mangyari yun. Sapagkat ibinigay na ng banal na Espiritu yung kailangan natin. Ibinigay na ng Panginoong Jesus ng Ama, ipinadala at isinugo ang banal na Espiritu upang tayo ay sangkapan ng kapangyarihan. Ito po yung susi mga kapatid. Ang banal na Espiritu, ang susi po. Ano nga ba ang papel ng banal na Espiritu sa pagiging witness natin para kay Kristo? Okay, by the way, ang sabi ni Jesus, and you shall be my, and you shall be my, ano sabi ni Lord? Lakasan natin, and you shall be my witness. Yung iba, hindi ganun ang pagkakaintindi doon sa verse na yon. Yung iba, and you shall be my lawyer. Ano ba pagkakaiba ng lawyer at saka witness? A witness is there to testify. No? To tell the truth. A lawyer is there to tell a lie. A lawyer is there to argue. Tama? And to reason out. And we don't win people with arguments. Exactly? Right? Noong isang araw, may kausap ko po si Eman. Tama ba si Eman? Yung meron siya kaklase na 80s. Ang bottom line ng aming conversation is, you cannot win people into the kingdom by arguments. Bihirang-bihira yung ganon. We are not called to be lawyers. Amen. Amen. You are only called to be a witness. And what is a witness? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. That's a witness. Amen. Amen. Minsan hindi mo na kailangan ipaliwanag. Ang kailangan mo na lang ipakita. Yung katotohanan, yung kapangyarihan na naranasan mo sa iyong buhay. Amen. Sasabihin mo lang, ikwekwento mo lang. You don't have to argue because you are not called to be a lawyer. Amen. We are called to be witness. Amen. We are called to be a witness.
Ano yung naranasan mo? Ano yung nakita mo? Ano yung karanasan mo sa Panginoon? You will just tell them, I was blind, now I see. I was lost, I'm saved. I am forgiven. Amen? Pinatawad ako, niligtas ako, binago ng Diyos ang buhay ko. Yun lang po. You are called to be a witness. Pinagaling ako ng Panginoon. Sino po pinagaling ng Panginoon dito sa mga karamdaman niya? No? Dati, ang lala ng sakit mo, no? Both physically and mentally. Kasi mental health po is already an epidemic, an issue. Di ba? But ito nga po, dati akong ganito, ito yung buhay ko before, ito yung ginawa ng Panginoon. Ito yung karamdaman ko, pinagaling ako ng Panginoon. Ito yung pangangailangang pinagtagpo ng Diyos. No? Ito yung ang walang direksyon, ang gulo ng buhay ko, binigyan ako ng direksyon ng Panginoon. It's Jesus. Amen? That's a witness. And you don't have to know everything in order to be a witness. Ang kailangan mo lang malaman as a witness, ano yung karanasan mo, ano yung nakita mo, ano yung natikman mo. And tell them. Tell them as it is. You don't have to exaggerate. You just tell the truth of your experience with God, with Jesus. And that's witnessing for Him. Amen po mga kapatid. Ang sabi niya, and you shall be my witness. Hindi tayo tinawag para maging lawyers. We are called to be witness. So paano tayo tutulungan ng Holy Spirit? Number 1, siya yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ano sabi ng Acts chapter 1 verse 8? You shall receive power. Amen. Sa Tagalog, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Tanong, sino narito yung may kapangyarihan? Taas ang kamay. Sino pa rin dito yung feeling niya, mahina pa rin siya? Diba? Nung naalala ko, diba? Nung paborito kong palabas doon, yung si Taguro, yung 100% ng kapangyarihan. Diba? Gustong-gusto natin ng kapangyarihan. Sa kulturang Pilipino, gustong-gusto natin ng kapangyarihan. Ang ating mga ninuno naniniwala sa mga anting-anting, sa mga agimat, kagaya nila Nartong Putik. Ha? Di ba? Di pa? Nila ating pong mga bayani naniniwala din sa mga anting-anting, mga ano po, may bulong. Alam niyo, may mga bulong-bulong. Okay, bakit? Sa kultura natin po, we want power. No? We want power. Both in the physical as well as in the spiritual realm. Kasi ang mga Pilipino ay animist by nature. Naniniwala tayo na ang nakikita natin ay bahagi lang ng tunay na katotohanan. May mga bagay na hindi tayo nakikita pero totoo. May mga espiritu na kumikilos sa ating paligid na minsan po ito yung nangingibabaw sa ating pong kultura, sa sistema, sa kalakaran. Katunayan, sa Pilipinas, hindi lamang po yung nakikita natin, yung korupsyon, ay manifestasyon lamang ng mas malalim na problema sa spiritual na kalagayan ng ating bansa. Naniniwala po kayo doon, mga kapatid? Yung kasakiman, yung pagkaganid, yung pagnanakaw ay malalim na, ay mababaw lamang na manifestation ng mas malalim na problema ng bansa natin. Ang gusto nating mangyari, kahit na marami pong kagaya ng Vico Soto, which I praise God for them. Maraming katulad ni Mayor Magalong. Maraming mga matitinong mga politiko. Pero ang ugat talaga ng problema ng bayan natin ay nasa spiritual. Naniniwala ba kayo doon? Kaya tayo mga Kristiyano, dapat lalo tayong magpursiging manalangin. Amen? Gamitin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinagkakaloob sa atin. Amen? Sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. And we cannot fight the war, the spiritual war with physical weapons. Hindi natin kaya. Hindi natin sila magagapi sa pamamagitan po ng physical na sandata. Magtatagumpay lamang po tayo sa pamamagitan ng sandatang spiritual. Sa pamamagitan ng panalangin.
Kaya nga po, sama-sama tayong manalangin. Sa buwan po ng Oktubre, ilulunsad po natin yung pananalangin talaga na magkakaroon tayo ng intensified prayer dito po sa ating church. Amen. Sa bahay-bahay, bawat oras may nananalangin para sa ating bayan. Amen? 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 Gusto natin ng pagbabago, pero ang iglesia ng Panginoon, siya dapat ang manguna. Amen? At ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kung ang iglesia ng Panginoon ay luluhod, magpapakumbaba sa harap ng Panginoon, mananalangin, magsisisi, ang sabi po ng Biblia. Sabi po na ikalang Kronika, chapter 7, verse 14. Amen. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will heal their land. Amen. So kung ano ba po yung mga nangyayari sa atin, lalo-lalo na sa probinsya natin, ang dakilang probinsya ng Bulacan, na laging nasa balita dahil po sa usapin ng flood control. But you know what? We need the Spirit. And we need to pray. Amen? We need to really pray hard. Naniniwala po kayo doon, mga kapatid? When we begin to pray, when we begin to really seek the face of God, may mangyayari po talaga, mga kapatid. Amen. Sa buhay natin, when we align ourselves with God's will, may mangyayari po sa buhay natin. May mangyayari sa ating bayan. And it begins with us. Sama po ba kayo, mga kapatid? Amen. Can we covenant with this? Can we agree on this? Na simula sa araw na ito, every day, mag-spend tayo ng at least half an hour in praying for this nation, for Bulacan. Okay po ba kayo doon? Amen? Pag-pray natin ang ating pambansa, no? Pag hindi nyo man binoto ang ating Pangulong Bongbong, hindi na po issue yon. Ang kailangan po ngayon, mga kapatid, ay panalangin para sa ating bayan. Amen? Pwede po ba kayo doon? Amen. Salamat po. Kahit po yung mga kabataan, mas malaki po ang magagawa ninyo, mga kapatid. Di ba? So sabi ng Panginoon dito, pagdating ng Banal na Espiritu, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Hindi sapat ang kaalaman, hindi sapat ang karisma, hindi sapat ang confidence. Ang tunay na kapangyarihan ay galing sa Diyos mismo. Ang tunay na kapangyarihan ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? Kahit simple lang yung sinabi mo, pero dahil yan ay sinangkapan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tumitimo sa puso, may dating. Amen? May power. Amen? So when we speak of power, parang isang cellphone yan, na iPhone 16. Ang ganda ng specs, high-tech, pero pag walang charge ang battery, at ang mga iPhone, kilala sila sa mabilis na pagka-drain ng battery. No? Kahit maganda ang cellphone mo, kung walang charge, baliwala. Ang isang Kristiyano, ganun din. Ang isang Kristiyano na walang Holy Spirit power, ay parang cellphone na walang battery. May form, puro forma lang, pero walang function. Amen. There is form, but there is no function. The same way, when a Christian says he's a Christian, but without the power of the Holy Spirit, it's void. Null and void. Di ba? So, kailangan po natin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. In fact, hindi mo kailangan maging super Christian. Di ba? Tayo po we are enamored with superheroes, with superpowers. Di ba? Ang kailangan mo lang ay dependence sa Holy Spirit. Amen? So, ano pong application natin dito? Pray for His power daily. Bago ka magsalita, bago ka humakbang, bago ka mag-evangelize, bago ka makipag-usap with someone you want to tell the good news of Jesus, bago ka mag-share ng testimony, humingi ng kapangyarihan mula sa Banal na Espiritu. In fact, bago ka tumayo rito, sa mga tumatayo dito, you need to ask the power of the Holy Spirit. Amen po? Ginawa nyo ba yung kanina sa ating mga worship team?
In fact, bago kayo pumunta pag Sunday, you need to seek, you need to ask the power of the Holy Spirit. Sa lahat ng ating gagawin, we need to seek the power of the Holy Spirit. Sapagkat anong gawa ng Banal na Espiritu? Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan. Amen? We need not be powerless. Why? Because the power that we need is provided by the Holy Spirit. Amen. Hindi lamang po kapangyarihan ang binibigay ng Banal na Espiritu. Siya din ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng tibay, ng lakas ng loob. Amen. Acts chapter 4 verse 31. They were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Kasi na-persecute sila. Pinaghuhuli po yung mga alagad. And then, when they were released from prison, they gathered together and prayed. Ang sabi po sa Acts chapter 4 verse 31, napos po silang lahat ng Banal na Espiritu at buong tapang nilang ipinahayag ang salita ng Diyos. Ano po ang purpose ng katapangan, ng kapangyarihan upang ipahayag ang salita ng Diyos? Nakita po natin, ang Panginoong Jesus ay inaresto, ito pong mga disciples, they were cowering in fear. Mga duwag sila. Mga takot sila, pero nung sila'y napuspos ng Banal na Espiritu sa aklat po ng Gawa, chapter 2, nung araw ng Pentecost, ang sabi, they were courageous. Nagkaroon sila ng tapang. At yung first attempt ni Apostle Peter na mag-preach about Jesus Christ, that very day, the Bible says, 3,000 were saved. They believe in Jesus. Ano nangyari? Tumapang. Pinatapang po, no? Naging matapang dahil sa Banal na Espiritu. There is a distinct change. Yung before and after na maranasan nila ang Banal na Espiritu. Prior to the day of Pentecost, prior to the outpouring of the Holy Spirit, all of the disciples, all of the believers were terrified. They were cowering in fear. And then suddenly, they saw Jesus, nakita nila ang Panginoon, at pagkatapos bumaba ang Banal na Espiritu, ano pong nangyari? There was a transformation. Naging matapang sila kahit na may mga banta, may mga threat, kahit na hinuli na sila, kahit na pinagbantaan ng sila ipapatayin, still they proclaim Jesus. Amen? They witness to Jesus. Amen? Amen? Anong pinagkaiba? Yun po. Naging matapang sila dahil sa Banal na Espiritu. Hindi lang po ito personality change. It was a spiritual feeling. Amen? Nangyari sa akin ito nung hindi pa po ako napupuspos ng Banal na Espiritu. Ligtas na ako noon, pero mahiyain pa rin ako. By nature po, mahiyain talaga ako Basta maniwala kayo sa hindi. No? By nature, mahiyain po ako. Nagbago lang ang lahat nung nabaptize po ako ng Holy Spirit. Hallelujah! Amen? When I was baptized in the Holy Spirit, naging entryway yon in receiving the gifts of the Holy Spirit. Nung bata ako, wala akong leadership capacity. Puro aral lang ako, pero wala akong leadership. Ni escort nga, hindi ako na-elect sa klase namin. Pero nung napuspos ako ng Banal na Espiritu, ever since, lagi pa ako nalalagay sa leadership role. Nag-manifest yung gift ng Holy Spirit sa buhay ko. When the Holy Spirit was poured upon me. Now, when I received the Holy Spirit, tumapang talaga ako, lumakas talaga yung aking loob. The same personality pa rin. By nature, introvert pa rin ako. Mahihain pa rin ako by nature. Pero iba yung lumalabas pag nag-ooperate na yung Holy Spirit sa buhay ko. Amen? Tumatapang ako. In fact, nakakaharap nga ako ngayon sa maraming tao. No? Hindi ko kayang gawin yun noon. Pero ngayon, nagagawa ko na. Bakit? Hindi ako yun Yun yung Banal na Espiritu na kumikilos sa akin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Hindi ako yun. Yung Banal na Espiritu ang kumikilos. Doon mo makikita na yung likas mo, hindi na ikaw yun
ang lakas na kumikilos sa iyo ngayon ay ang lakas ng banal na Espiritu. Na yung dating hindi mo magagawa, nagagawa mo na. Yung dating imposible sa iyo, ngayon posible na. Amen? Dahil po sa banal na Espiritu na tinanggap mo ngayon at kumikilos ngayon sa buhay mo. Hallelujah! Hindi talaga ako yun eh. Kahit sa pagtuturo, kahit sa yung mga naging accomplishments, actually hindi ako yun. Hindi talaga ako yun. Yun yung kilos at galaw ng banal na Espiritu sa aking buhay. Amen? Hindi ko magagawa yon kung wala ang banal na Espiritu sa aking buhay. Hindi ako makatatayo sa inyong harapan kung wala ang banal na Espiritu sa aking buhay. Sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng lakas ng loob. Ganon din sa pag-share, sa simpleng gawain na pag-share ng testimony. By the way, last week, salamat sa mag-asawang Oliveros. I was really blessed sa kanilang testimony. Yan ba natin palakpakan ng Panginoon dun sa gandang testimony na yun. Salamat sa Panginoon. And Sister Rosalie, nandiyan pa Sister Rosalie, may utang ka pa. So next time, si Sister Rosalie naman na mag-share. I love na tayo po magkaroon ng once a month, magkaroon tayo ng testimony Sunday, para marinig natin yung ating mga patotoo. Okay, parang lifeguard na takot sa tubig dati, pero nung may training na, meron na siyang gear, bigla na siyang handang tumalon. Parang sa Baywatch, kung napanood niyo po yung Baywatch, yung bata kami yun, ang sikat na palabas Baywatch. Di ba? Yung walang training, takot ka lumusong sa tubig, baka pati ikaw ay malunod. Pero dahil may training ka, equip ka, meron ka ng sapat na kaalaman, alam mo na kung paano magligtas ng buhay. Ganon din tayo, para tayong mga lifeguard. Amen? Nagagamitin ng Diyos para saklolohan, tulungan ng mga napapahamak. Ako kayo po mga kapatid. Pero kung wala kang training, hindi mo pangangahasang gawin yun eh. Kasi baka pati ikaw matangay, pati ikaw ay malunod kasama ng taong nagpupumiglas. Pero kung meron kang sapat na training, meron kang sapat na gear, lumalakas ang loob mo. And eto po, we have the Spirit who enables us, who gives us strength. Amen? Na yung, sabi nga, binibigyan tayo ng tapang. Yung hindi mo kayang gawin sa sarili mong lakas, magagawa mo dahil sa banal na Espiritu. Ano pa ang gagawin natin? Ano pa ang kailangan natin? Ano pang hinihintay natin? Kung andun na pala at ibinibigay na yung kailangan natin, simple na lamang po. We just have to take the step. Amen. Say it, take the step. And we have to take the step. Amen. So, meron na pala lahat ng kailangan mo. Yung sasabihin mo, kung kanino mo sasabihin, di ba? Kung paano mo sasabihin at yung kapangyarihan para masabi mo, andyan na. Ano na lang ang kulang? Hamakbang. Magsimula. Yun na lamang po mga kapatid. Kapag kinakausap ka ng Espiritu mag-share, huwag mong pigilan. Kahit natatakot ka, sige lang, tuloy lang. Bibigyan ka ng tamang sasabihin ng Banal na Espiritu. Amen? Tapos, basta masabi mo yung testimony mo, ang Holy Spirit naman ang bahala sa resulte. Amen po mga kapatid? Hindi tayo makakapagbabago ng buhay ng tao. Yun ang trabaho ng Banal na Espiritu. Pero yung mag-witness, yun ang trabaho natin. Amen? Sabi ni Jesus, and you shall be my witness. At yung mga alagad, para magawa nila yun, ang sabi po ng Biblia, they were filled with the Holy Spirit and spoke the Word of God boldly. So the Holy Spirit, hindi lamang siya nagbibigay ng kapangyarihan, ang Banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Pangatlo po mga kapatid, ang Banal na Espiritu ang nagbubukas ng puso ng tagapakinig. Ang tawag natin dito sa English, one word, conviction. Say it, conviction. No? So, ang Banal na Espiritu ang kumukonvict sa tao. Kahit na pagkaganda-ganda ng ating shinare, pero kung hindi po i-convict ng Holy Spirit yung puso ng tao,
Di ba? Siya yung maghahanda doon sa puso ng tao. Kumbaga parang isang lupa na bubungkalin, magiging matabang lupa upang pag narinig ang salita ng Diyos ay kagaya ng binhi, ito'y maitatanim sa kaibuturan ng puso at mamumunga sa kanyang buhay. So, ang sabi ng Panginoon, John chapter 16, verse 8, when He comes, referring to the Holy Spirit, He will convict the world of sin. Maganda sa Tagalog, ang sabi, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin ng banal na Espiritu na hahatulan sila ng Diyos. There is conviction. Yung bang alam mo na ang bigat-bigat ng kasalanan, yung alam mo ang layo-layo mo sa Diyos, yung alam mong ang dumi-dumi mo, kailangan mong malinis, yung alam mong ang dilim-dilim ng buhay mo, kailangan mo ng liwanag, yun po ang tawag ng Biblia doon ay conviction. Yung alam mong hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, ang dami mo nang sinubukan, ang dami mo nang pinuntahan, kung saan-saan ka na nagsimba, nagdasal. Pero sa kaibuturan ng puso mo, malaking katanungan pa rin yung issue ng kaligtasan. May napakalaking basyo pa rin na sinusubukan mong kuna ng maraming bagay. Alam mo yung mga mayayamang tao, bakit gano'n na nagkakamkam sila ng pagkadami-daming mga sasakyan, ari-arian? Yung bang 40 kotse, hindi pa sapat. Ako nga, isang kotse lang, natatakamot na ako ng sakit ng ulo. How much more yung 40 na sasakyan? Yung pong pangangamkam is a symbol or is a sign of vacuum in one's heart. Diba? Para yung dating First Lady, 300 pares ng sapatos. Diba? Wow! Diba? Merong basyo kasi sa puso napilit pinupunan. Akala natin material na bagay yung kailangan ipampuno. Diba? May uhaw. Kaya nga sabi ni Jesus, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Diba? Yung ibang mga inaalok sa atin, para pong soft drinks lang Alam mo yung soft drinks? Pag kayo'y uminom ng soft drinks, hindi po nawawala yung uhaw nyo. Mas lalo kayong tama yung mga mahilig mag-soft drinks, no? 'Di ba? Lalo tayong nauuhaw, 'di ba? Parang yung nasa gitna ka ng dagat, sinubukan mong uminom ng tubig alat. Yung tubig alat po, yung tubig ng dagat, pag ininom mo 'yon, lalo kang madidehydrate, lalo kang mauuhaw. Yun ganun po yung inaalok ng mundo, ng sanlibutan. Akala mo na nasyahan ka, pero lalo ka palang nauuhaw. Diba? At iinom ka uli. Pansamantala, akala mo na wala yung uhaw mo, pero nauuhaw ka pa rin. Nauuhaw ka pa rin. There is thirst. Undying thirst that need to be quenched inside of you. Diba? Yung ina-offer ng mundo, hindi po siya maka-quench ng thirst. Hindi niya alis yung uhaw natin. Kasi kung naalis yung uhaw ng tao, titigil yun Bakit hindi pa rin tumitigil? Because they are thirsty. They are starving for love. They are hungry for meaning. And yet, ano po yung kanyang kinokonsume? Junk food. Soft drinks. Diba? Instead, nakatutulong ultimately nakasasama. Pero sabi ni Jesus, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Sino mang iinom ng tubig na ibinibigay ko, kahit kailan hindi na muling mauuhaw. Hallelujah! 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 At ang tubig, pinaliwanag ni John sa John chapter 7, yung tubig pala na yun ay ang banal na Espiritu na pag pumasok sa puso ng tao ay parang magiging bukal na babalong sa kaibuturan ng kanyang puso. Amen?
So yun po mga kapatid, ang kaibahan ng pagkakilala mo ang Panginoon talaga sa puso mo. Magkakaroon ng isang bukal ng buhay sa puso mo. Amen? Yung uhaw na tutugunan. Amen? Ano man yung hinahanap mo, hando ng banal na Espiritu. Binubuksan yung pintuan ng puso mo upang siya'y makapanahan doon. Kung papapasukin mo siya, siyempre. So napakahalaga po mga kapatid, yung conviction. Ipapakita ng banal na Espiritu na kailangan natin ng Diyos, na kailangan natin ng Panginoong Jesus, na kailangan natin magsuko ng buhay. Sa madaling salita, hindi natin trabaho na baguhin ng tao, ang puso ng tao. Ito ay trabaho ng banal na Espiritu. Ano po ang trabaho mo? Ang trabaho natin ay you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you and you shall be my... Anong trabaho mo? Mag-witness. Anong trabaho ng Holy Spirit? Mag-convict. Parang sa korte. Di ba? Sa korte, ang trabaho ng witness, magsalita. Pahayag ko ano yung kanyang nalalaman, yung kanyang naranasan. Ang trabaho ng judge, mag-convict. Nakuha niyo? Mag-convict. Yun ang trabaho ng Holy Spirit. Pag witness ka, hindi ka lawyer, hindi ka rin judge. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka judge. Witness ka. Okay? Witness ka. Pero merong judge. Sino yung judge? Ito yung Holy Spirit. Siya yung nagko-convict sa tao. So, hindi ka judge, hindi ka rin lawyer, ikaw ay witness. So, gawin mo yung gawain mo, ang banal na Espiritu palagi niyang gagawin yung kanyang bahagi. Diba? Sabi nga, whether we are faithful, He is always faithful. Yun ang sabi ng Biblia. So, hindi mo trabaho magbago ng tao, di ba? Trabaho mong mag-witness. Trabaho mong mag-pray para sa kanila. Trabaho mo na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. But the conviction is the work of the Holy Spirit. Siya yung tagapagpaniwala. No? Kung merong word na gano'n. Tayo yung tagapagturo, siya yung tagapagpaniwala sa mga nakikinig. Okay? Huwag mong i-base ang confidence mo sa resulta. Magtiwala ka na habang nagsasalita ka, may ginagawa ang banal na Espiritu dun sa kausap mo. Amen? Naniniwala ba kayo? Habang kinakausap mo yan, may ginagawa ang Holy Spirit dyan. Amen? Basta nag-pray ka lang, basta hingin mo lang yung tulong ng banal na Espiritu. Holy Spirit, ito lang po yung kaya kong gawin. Alam ko po, pupunan mo to, higit pa doon sa kaya kong gawin. Holy Spirit, it's your turn. Amen? It's your turn. So winning is not about your strength. It's not about your skill or your success. It is about God's Spirit working through you. Sino naniniwala pwede siyang gamitin ng banal na Espiritu? Convince ba kayo talaga na pwede kayong gamitin ng banal na Espiritu? Paano niyo malalaman na pwede pala kayong gamitin ng banal na Espiritu kung hindi tayo hahakbang? Kung hindi natin ito gagawin. Diba? So, it is God's Spirit working through you. Siya yung power source mo. Siya yung nagbibigay ng lakas ng loob, ng tapang sa'yo. Siya din yung humihipo, kumakalinga doon sa puso ng tao na kausap mo. Siya yung kikilos at gagalaw sa mga kaparaanan na hindi kayang arukin, abutin ng ating pong isipan. Ang banal na Espiritu ang aabot. Kahit yung kaibuturan ng puso ng tao, kayang-kayang puntahan, kayang-kayang saliksikin, kayang-kayang galugarin, kayang-kayang baguhin ng banal na Espiritu. Amen po mga kapatid. So we need the Holy Spirit. Sino po ang convinced? We need the Holy Spirit right now. So ito po yung challenge this week. You're not alone when you witness. Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ibig sabihin, hindi lang siya dumating, kasama natin ang banal na Espiritu sa lahat ng ating ginagawa. When we do the work of God, when we share the Word of God, when we share the gospel of the kingdom, the Holy Spirit is there with us. You don't have to do it alone. In fact, you're not alone when you witness. The Holy Spirit is there with you. He is your judge. He is also your advocate, your counsel. Siya yung lawyer mo. Siya yung judge at the same time na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan
na wag-witness. The Holy Spirit is your helper, your voice, and your strength. So, ang challenge po natin, bago ka mag-share, manalangin mo na, Holy Spirit, Holy Spirit. Naalala ko yung isang episode ng Family Feud sa Amerika. Sabi ng isang contestant, Holy Spirit, activate. Naalala niyo yan? Holy Spirit, activate. Bago siya sumagot, nagcha-chant muna siya ng Holy Spirit, activate. And you know what? Hindi ko alam kung coincidence lang to or not. Yung lahat ng sagot niya, tama. So, Holy Spirit, activate. Diba? Holy Spirit, fill me and guide me. And basahin niyo po yung Aklat ng Gawa to be inspired and look at how the Holy Spirit has moved sa buhay po ng mga mananampalataya. At sundan natin. No? Hindi naman ni-record yun ng Biblia para lang po, para lang pandagdag sa pahina. I-record yun para tayo ma-inspire, para tularan natin yung kanilang example. And one of the key point sa Aklat ng Gawa is yung reliance, dependence nila sa Holy Spirit. Amen? Pero mga kapatid, mali yung humayo na wala ang banal na Espiritu. Amen? Amen? Maling humayo na wala ang banal na Espiritu. Right? Pero mali din naman yung nasa iyo yung banal na Espiritu na hindi ka mahayo. Sabi mo sa katabi mo, mali ang humayo nang wala ang banal na Espiritu. Pero mas mali yung hindi ka humahayo na nasa iyo na ang banal na Espiritu. Sabihin nyo, ouch. Tama? Tama? Bisa yung iba, hintayin natin si Pastor. Si Pastor dapat ang gumagawa niyan. O kaya si Pastor Adrian. Si Pastor Adrian. Ito, sino ba ang sinangkapan ng banal na Espiritu? Kami lang ba dalawa? Kami lang ba nila Pastora Mercy? Sino po ang hahayo? Pastor Edgar, ikaw naman ang binabayaran para gawin yan. Hindi ko ganun. Basahin niyo po yung Efesos chapter 4, verse 11. Sinare po ni Pastor Adrian one time nung kami ay wala dito. To equip. Yung equipping ang primary role ng mga lingkod ng Panginoon. And as far as I know, meron po tayong equipping na ginagawa at binibigyan tayo ng opportunity na sa atin lang po. Again, it is wrong to go without the Spirit, but it is equally wrong to have the Spirit and not go. Amen po mga kapatid. And do you have the Holy Spirit in you? Sino po rito tumanggap sa banal na Espiritu? So ano nang ang kasunod nun? What should be the next logical step? Ito po, share. Share. And hayaan mo yung Holy Spirit. Sumunod ka sa leading ng Holy Spirit. Hayaan mo yung Holy Spirit ang gumalaw. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Again, yung pong ating sermon will not be complete without application. Without application. And it's about time. Hindi na natin kailangan ng maraming sermon. Ang dami na nating sermon na pakinggan. Ang kailangan na lang po natin ay pagkilos, pagsunod. At pagtalima dun sa mga napakinggan po natin. And let us make this thrill sa buhay natin. Hindi yung tumatango tayo ngayon, convinced tayo ngayon, pero pagtalikod natin, parang ano lang parang wala lang. Parang naglokohan lang tayo. My challenge or the challenge today is let us obey the leading of the Spirit sa buhay natin. And let us be witness. Amen. Let us be witness. Sabi nga kanina ni Ate Joreen, campus, sa workplace, sa tahanan natin, mga sarili nating pamilya. Di ba? Kailangan po ng liwanag. Kailangan nila ng gabay. Kailangan nila ng magtuturo sa kanila ng tamang daan at ng sagot
ng tugon, walang iba kundi ang Panginoon. Amen. At gagawin natin sa tulong ng Banal na Espiritu.